Imagine niyo yung 25 pesos lang, di ba, sa isang araw. Kahit manually controlled lang siya, makita niyo, ayan o, meron siyang timer. Once na mag-shutdown siya, i-off natin ha. Ayan, sa mga magtatanong kung magkano yung price nito, mga ka-best finds, 90% of our lives daw ay ini-spend natin sa bahay. Especially yung mga work from home na dyan, o yung mga anak natin na nag-online classes, madalas talaga, di ba, sa bahay lang nag-i-stay. At dahil sa init na ng panahon ngayon at etong global warming issue natin, di ba, even magde-December na, napakainit pa. Kaya naman, sino ba naman ang ayaw ng air condition sa bahay? Kaso syempre, iniisip natin ang budget para sa kuryente, pambili ng aircon. Kaya ngayon mga ka-best finds, sa vlog na to, meron akong i-recommend sa inyo na air conditioning unit na bukod sa affordable ng bilhin, matipid din sa kuryente. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel natin, Best Finds TV, para sa mas marami pang product reviews at mga Best Finds items, please don't forget to subscribe po and hit the notification bell para lagi kayo updated pag may mga bago tayong videos. So I'm sure sa mga naghahanap sa inyo ng mga aircon dyan, mga nagka-canvas na, di ba, sa mga appliance store, nakita nyo na tong Carrier Optima Green. So alam naman ng lahat na ang Carrier ay isang maganda talagang brand ng aircon. Pagdating sa air conditioning unit, talagang kilalang kilala sila. At etong kanilang Carrier Optima Green na unit, ito raw yung kumukonsumo lang ng 25 pesos a day pagdating sa kuryente. By the way nga pala mga ka-best finds, kung kayo ay pipili ng air conditioning unit, tandaan nyo na lagi nyo dapat i-consider yung size ng room na paglalagyan nyo. Eto kay Carrier for example, makikita nyo na dun sa kanyang mismong box yung suggested square meters at yung horsepower na dapat nyong gamitin. Ayan, for example, kung ito ay up to 10 square meters lang, yun yung 0.5. Minsan, di ba, may mga pinipilit na 0.5 lang yung gamitin kasi mas mura. Kaso, hindi naman kakayanin yung laki ng room. Kasi kung kayo ay, for example, up to 17 square meters, ayan, 1 horsepower dapat yung ginagamit. Kasi mga ka-best finds, pag tama yung horsepower ng air conditioning unit na gagamitin nyo sa inyong room, mas matipid sa kuryente. Tapos, eto rin si Optima Green, makikita nyo dito sa kanyang box, oh. Number 1 in air conditioning, quality guaranteed, and ayan, product safety and quality certified siya. So, eto raw kanilang aircon na to, dumaan to ng 19 stage siya ng quality assurance. Kaya siguradong durable siya at matagal niyong magagamit. So, buksan natin siya para makita niyo yung ating unit, mga ka-best finds, at tingnan natin yung kanyang mga features. By the way, yung link nga pala kung saan nyo to pwedeng mabili dun sa kanilang official store ay isi-share natin sa ating description. So, lahat ng horsepower makikita nyo doon together with the prices. So, etong aming Carrier Optima, in-order lang din namin to online. And so far, this is our second order na at secured naman siya na dumarating sa house. Una namin is 0.5 horsepower. Tapos ngayon, eto ay 1 horsepower naman. At kasama dun sa package na marireceive nyo, syempre yung kanyang manual at yung kanyang warranty certificate. Meron nga pala siyang 1-year warranty on parts and labor. Tapos 5 years naman para sa kanyang compressor. Tapos may kasama na rin siyang bracket. Ayan, nasa loob na ng manual. Tapos, may mga screw na rin na kasama. And then, kung makikita nyo mga ka-best finds etong kanyang EEF or Energy Efficiency Rating, 3.14 na. And environment friendly rin pala etong Carrier Optima. Kasi ang ginagamit niya ng refrigerant, R410A. Okay, so A-class na yung kanyang refrigerant or yung nagpapalamig dito sa ating unit. So, yung ganong klaseng refrigerant ay ozone friendly at mas madali siyang lumamig. Tapos, etong pinaka-body ng ating Carrier Optima, mga ka-best finds, fully coated din siya ng paint. So, sa loob at labas yan para naiiwasan yung madaling pagkalawang ng kanyang body. Okay? At mas makakapal na raw yung mga coils nito, kaya hindi kagad sila nagra-rupture o hindi kagad pumuputo katulad ng mga ibang air conditioning units. At isa pa na gusto ko rin dito kasi 'di ba mostly yung mga may timer lang, yung mga remote control, 'di ba? Pero ito, kahit manually controlled lang siya, makita nyo, ayan meron siyang timer.
So, pwede nyo siyang iset up to 12 hours kung kailan mamamatay yung air condition nyo. Ayan. So, pwedeng naka-timer siya o pwede namang naka-on lang kung ayaw nyo namang i-timer. Tapos, very broad din yung kanyang vents. Kaya naman 20% daw na wider yung kanyang air distribution. Kaya mas madali talagang lumamig in fairness dun sa aming 0.5 horsepower na Carrier Optima. Madali lang niyang palamigin yung aming room. Tapos yung filter naman daw nitong si Optima Green ay multi-pore. So kahit yung mga dust, tapos yung mga pollutants sa air, nasasala niya. Kaya naman talaga, mas cleaner yung air na binubuga niya. And don't worry mga ka-best finds, isa sa maintenance na pwede niyong gawin dito ay yung constantly paglilinis ng kanyang filter dahil ito namang kanyang filter ay washable. At ang maganda pa rito sa ating Carrier Optima ay yung kanyang energy saving plug. Ayan. Ito maganda siya kasi dito nyo pwedeng direct na isaksak yung inyong electric fan. At kung sakasakali na naka-timer yung inyong air condition, once na namatay yung aircon nyo, automatically mag-o-on yung inyong fan. So, mape-preserve pa rin yung lamig ng kwarto, di ba? At hindi na kayo kailangan gumising para buksan yung inyong fan. So, ayan yung itsura ng ating Carrier Optima na naka-install na. Okay, make sure lang pag nag-install kayo ng aircon, yung gilid talaga ay matakpan, di ba? Walang space para siguradong tipid sa kuryente at hindi lalabas yung lamig. So, eto, based on experience sa mga ka-best finds, pag kunyari in-on namin siya, within 20 to 30 minutes, malamig na yung room. Normally, tina-timer namin siya ng mga 4 hours, 6 hours lang. Ganyan. Pwede naman kayo mag-set ng timer. Actually, pwede nga kayo mag-set ng timer up to 12 hours. So kami, sineset lang namin madalas 6 hours, ganun. O kaya 4 hours pag malamig yung panahon. Tapos yung sinabi ko sa yung energy saving na plug niya, ayan, ginagamit talaga namin yan. So, nakasaksak dyan yung aming electric fan. So, yan lang. Isa-set nyo lang na naka-on yung inyong fan. Once na mag-shutdown siya, i-off natin Ayan, di ba? Nakakatuwa. So, no need na para sa inyo na gumising nga. At syempre, malamig pa rin yung kwarto nyo kahit na namatay yung inyong aircon. At sa mga magtatanong kung magkano yung price nito, yung 0.5 horsepower nila, nasa around 13,200 lang. Tapos yung 0.75 naman nila, 18,800. At yung 1 horsepower, 21,300 lang siya. So, di ba, very affordable lang siya. And para sa isang window type na non-inverter, napakatipid niya pa sa kuryente. Imagine niyo yung 25 pesos lang, di ba, sa isang araw. Ito yung base sa 4 hours na testing, 25 pesos lang, ang kinukonsumo niyo sa kuryente pag ito ang ginamit yung aircon. So, ayan mga ka-best finds, I hope na meron kayo natutunan sa ating product review ngayon regarding dito kay Carrier Optima Green. Nakita niyo naman, di ba, yung magagandang features niya. Again, yung link nito ay nakashare na sa ating description in case din na naghahanap kayo ng air conditioning unit na affordable na, energy saver pa. So, please don't forget to like the video mga ka-best finds. I-share nyo na rin po. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga bago tayong videos. And we'll see you again next week, ka-best finds. God bless!